Is this the other side of Snow Queen? He asked, so I glared at him. You can just leave me. Malamig na sambit ko, pero umiling lang siya. Umirap ako, hinayaan lang siya. Tuloy-tuloy akong uminom, hanggang sa maramdaman kong init sa tiyan ko. I am not drunk yet, but I feel so sleepy. After a while, I saw Sus drinking too. Tinukod ko ang kamay ko sa mukha ko, para tingnan siyang mabuti. He turned to me like he just saw me in his shock. Tell me, saan mo ginamit ang 3 milyon? Curyosong sambit ko. Binitiwan niya ang beer na hawak niya. Why are you asking this kind of question? Akala ko ba walang personalan? Tanong niya, kaya napataas ang kilay ko. That's not personal, stupid. I said, so he chuckled nicely. I can't believe that I am with the CEO. He murmured, so I rolled my eyes again. Tell me, saan mo ginamit ang pera ko? Inis na sambit ko, kaya bahagya niya niluwagan ang necktie na suot niya. Sa kanya ako muling tiningnan sa mga mata. My fiancé's father needs to undergo an operation. They need 3 million. I shouldered it. He said, so I laughed sarcastically. You are really stupid. Sabi ko, saka muling nilagok ang panibagong tequila. Matapos yun ay tumayo ako saka sumabay sa maingay na music. I danced like a wild girl. I danced crazily while enjoying the song. I don't care if he's watching me. Wala akong pakialam kung hindi ko dapat ipakita ang ganitong side ko sa kanya. I hate this life! I shouted while dancing. Nang muli ko siyang tingnan ay nakita ko na nakaupo pa rin siya habang umiinom. Pero ang mga mata niya ay nakatingin sa akin. I could see his amusement, so I rolled my eyes at him. Naramdaman mo ba? My parents doesn't like you. Panunuya ako habang sumasayaw. Why would I care? Alright, we are just pretending. Too bad. Sabi ko, saka tumawa ng sarkastiko. Inagaw ko ang beer na hawak niya, saka akong umubos sa laman ng bote. Nang maubos ko yun ay mas lalong rumagasa ang init sa tiyan ko. Stop that. Bumalik na tayo. Sabi niya sabay hawak sa magkabilang bewang ko, pero umiling lang ako. I hate my parents. I hate my sister. I hate them so much. I said. Muli akong nag-request sa bartender ng isa pang shot ng tequila. Sus did not stop me from drinking the tequila straightly. Mukha pa siyang mangha sa mga nakikita niya at tila hindi niya inaasahan ito. So you can party, he said. I grew up in London. I can party, I said before dancing. Hinila ko siya patayo saka ako sumayaw para sabayan ng music. Nakatayo lang siya na parang isang poste. You are boring, I said before pushing his chest. Ngumisi lang siya ng matunog bago muling hinawakan ang bewang ko. Nagtaas ako ng kilay doon. Remember, Mr. Anderson. No touching, I whispered. Tinaas niya naman kaagad ang kamay niya na tila sumusuko sa pulis, kaya muli akong umirap para magpatuloy sa pagsayaw. But the music suddenly changed into slow and sweet music. Napairap ako dahil doon at napatingala na lang kay Sus na nakatayo lang rin sa harap ko. Paano kung ituloy pa rin ang mga magulang mong pagpapakasal sa'yo? Tanong niya, kaya napalunok ako ng mariin. They won't. Matigas na sambit ko. You are proud just like your dad. Pero masungit ka gaya ng mami mo. Sabi niya, kaya napaawang ang mga labi ko sa gulat. What the hell? I shouted. He's lying. I am not like them. Muling sigaw ko. Akma ko siyang iiwan doon pero bigla akong nabangga ng mga sumasayaw. Kaya napasubsob ako sa dibdib niya. His natural scent entered my nose. At nang magtagpo ang mga mata namin, ay tila may nakita akong kakaiba. I am not like them, I murmured while staring at his hawk eyes. His face slowly moved closer to mine. Her nose touched, and I suddenly felt his hot breath on my lips. Tila bigla akong nahilo. Parang naging blanko ang utak ko, lalo na nang bahagya akong naramdaman ng pagdampi ng mga labi niya sa mga labi ko. Wala sa sariling napahawak ako sa dibdib niya. Muli niyang dinampi ang mga labi niya sa akin. It's like a soft mallow. Why are you kissing me? I murmured while gripping his shirt hard. I feel like I need to. He murmured so my lips parted. His lips found mine again.
This time it's different, just like the kiss we shared on our office. But tonight it's deeper. He kissed me so deep. He nibbled my lips, like it's his favorite candy. I couldn't do anything but to kiss him back. Nanghina ako kaya mula sa dibdib niya lumipat ang mga kamay ko patungo sa batok niya. His kisses were deep and passionate. Tila inuubos niya ako. Nang hindi na ako makahingay kusa akong lumayo. He stopped but his lips stayed beside mine. I'm sleepy, I murmured. I slightly moved when I felt a heavy thing on my stomach. Dahan-dahan akong gumalaw. Hindi ko pa man nabubuksan ang mga mata ko, ramdam ko ng hapdi nito. At parang binibiyak ang ulo ko kaya unti-unti akong napadaing. I tried to open my eyes. I blinked a lot of times to make my visions clear. At nang bahagyan luminaw ang paningin ko ay pinilit kong umupo. Pero iyon na lang ang paninigas ko nang makita ang brasong nakayakap sa tiyan ko. My lips parted and my eyes widened in shock. What the hell? Sigaw ko saka mabilis na bumaba mula sa kama. That's the reason why Sus woke up. Napakusot pa siya ng mata niya. At hindi alam ang gagawin. Kabado akong napatingin sa sarili ko. At iyon na lang ang paghinga ko nang maluwag nang makita na suot ko pa rin ang damit ko kagabi. Same as Sus. What the hell are you doing? Inis na tanong kong muli. At tila doon lang pumasok sa isipan niya ang lahat. Kaya mabilis siyang umalis sa kama at nagmura ng maraming beses. I am not that drunk last night. Malinaw sa alaala ko na ang mga nangyari kagabi. We came back here. And we make out until we fell asleep. I can't believe this. Nasa pukong noo ko saka napapikit ako ng mariin sa mga nangyari. I'm sorry. Damn. Sambit niya na mukhang naaalala na rin niya ang lahat. We really make out last night. Literally. What time is it? Kalmadong tanong ko kalaunan. Saka hinagilap ang bag ko. Nang makita ko yun ay kinuha ko ang phone ko mula sa loob. It's almost 8 in the morning. And I have a lot of messages from Mira. Mira. Dad said we'll eat our breakfast together at 8. Hurry, we have to eat our breakfast with my family. I'll take a shower first. Fix yourself. Inis ko na namang sambit saka mabilis na pumasok sa loob ng banyo. Mabilisan akong naligo at nang matapos akong maligo ay nakatwalya lang akong lumabas. I saw Sus sitting on the couch, topless, and is holding his phone. Pero nang makita niya ako ay mabilis na nag-angat ang mga mata niya. Hurry up! I said so he nodded before going in the bathroom. I chose to wear my matching tube top and long skirt. Perfect because we are in the beach right now. Tapos na akong magbihis nang lumabas si Sus mula sa banyo. He only got a towel on his waist, so I did not dare to look at him. Binuksan ko lang ang sliding door papunta sa balcony at doon pumunta para hayaan siyang magbihis. Mira suddenly called so I immediately answered the call. Do you have plans to join us for breakfast? Or you'll just have that wild morning with your boyfriend and that's sweet? Bungad nito, kaya mabilis na uminit ang ulo ko. We're coming. Sabi ko saka mabilis siyang binabaan. Muli akong bumalik sa kwarto at saktong tapos na si Sus. He's wearing a simple khaki shorts and white t-shirt. Pansin na pansin ko na magaling talaga siyang magdala ng damit. His clothes looks expensive also because of that. Come on, my parents are waiting. Sabi ko at saka nauna na sa pinto at sumunod naman siya. Habang nasa elevator kami pansin na pansin kong paninitig niya. That made me uncomfortable so I glared at him. Stop staring. It's pissing me off. Inis na sabbit ko. Napakagat siya sa ibabang labi niya bago nag-iwas ng tingin. You're not wearing any makeup. Mahinang sabi niya na parang yun ang sagot sa mga sinabi ko. Why would I? It's beach. Inis na sabi ko. Saka lumabas nang bumukas ang elevator. Dumiretso kami sa restaurant nitong hotel at nakita ko nga kaagad kung nasaan sina Mami. Mabilis akong lumapit doon habang si Sus ay nasa likuran ko lang. Mira smirked when she saw me. Kaagad niya akong hinagod ng tingin kaya mabilis ko siyang inirapan. I think I know why you're late. You have love bites on your neck. Mira suddenly said like our parents isn't here. Mabilis na nanlaki ang mga mata ko. Saka napahawak sa leeg ko. Hindi ko alam kung totoong sinasabi niya dahil hindi ko nakita kanina. That's not Hikis. We strolled the beach last night. Kagat yan ng insekto. Mabilis na sambit ko bago umupo. Iyon rin ang paglapit ni Sus dahil nahuli siya. Oh, siya bang insekto? Nanunoy ang tanong ni Mira.
sabay lingon kay Sus na nagtataka. Good morning. Sus greeted but my parents were stiff. Kung hindi lang patawa-tawa ang kapatid ko'y walang magaan sa lamesa namin ngayon. You are late. Sambit ni Daddy saka matigas akong tiningnan. Napaismid na lang ako at yumuko. I don't want to start. Not today. Ayoko muna sanang makarinig ng insulto o kaya sermon ngayon. It's fine, Dad. I think the lovebirds did so many things. Sabi naman ni Mira, kaya inis ko na ulit siyang binalingan. Shut up, will you? Galit na sambit ko, pero hindi man lang naburang panunoy ang ngiti niya. You shut up, Julia. Matigas na saway ni Daddy, kaya napatiimbagang ako. Of course, ako naman palagi. Sambit ko kaya mas lalong dumaan ang galit sa mga mata ni Daddy. What did you say, Julia? You are disrespectful. Kontroladong sambit ni Daddy. Sus slightly held my arm. Iniwas kong braso ko sa hawak niya. Saka nilabanan ng tingin si Daddy. Call me names. I don't care. Sanay na ako. Hey, that's enough. Marahan na bulong ni Sus sa akin, pero hindi ako sumuko sa mga tingin na binibigay ni Daddy. Palagi na lang ang mali kong nakikita nyo. Mahina ngunit madiin na sambit ko, kaya pati si Mommy napasinghap kahit kanina lang ay mukhang wala naman siyang pakialam. Because you are walking sin. Dad couldn't control, so he raised his voice. Mabilis siyang hinawakan ni Mira at ni Mommy. Stop it! Nakakahiya! Suway ni Mommy. Hey! Muling bulong ni Sus sa akin, pero hindi ko siya pinansin. Mas lalong lumakas ang tensyon dito sa lamesa namin. Get out now, Julia! Get out of my face right now! I said get out! Mariin na sambit ni Dad at literal na nakikita ko na parang nagbabaga ang mga mata niya sa galit para sa akin. Sir, I think you are already crossing the line. Sambit ni Sus kaya natuon sa kanyang pansin ni Daddy. Mas lalong rumagasa ang galit niya. Do not interfere because you are not part of our family. You shouldn't be here. Huwag mong ipagkasya ang sarili mo sa pamilyang ito. Julia will marry a guy who came from a good family. Not you. Mariing sambit ni Daddy. At dahil doon ay napatayo na ako saka umiling ng maraming beses. I can't take this anymore. We're leaving. Mabilis na sabi ko. Saka hinila si Sus paalis doon. Inila ko siya pabalik sa kwarto namin. Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko pero walang luha na gustong tumulo. Walang emosyon na gustong lumabas. Nakakuyom lang ang kamao ko habang wala akong reaksyon. We are leaving. Pack your things. Mabilis na sambit ko nang makarating kami sa kwarto. Kaagad kong inayos ang mga maleta ko. At nang maalala ang pinuna ni Mira kanina ay inilabas ko muna doon ang maliit kong salamin at tiningnan ang leeg ko. Nag-init ang mukha ko sa galit nang makitang ang pula-pula ng leeg ko. You gave me hickeys! Galit na sigaw ko kay Sus, kaya gulat siyang tumingin sa akin. We crossed the line last night. Mabuti at nagising pa akong may damit. What? Nagtatakang tanong niya, kaya binato ko sa kanyang salamin na kaagad niya namang sinalo. Stop kissing me, you idiot! Sigaw ko saka mabilis na inayos ang maleta ko. After fixing my luggage, I immediately get 2 tickets for us. I also called the hotel management for their van. Come on! I called Sus before lifting my things. Let me. Sabi niya at inagaw yun sa akin na hinayaan ko na. Mabilis kaming lumabas ng room at nang makarating sa elevator ay pumikit ako ng mariin. Can I ask for a different parents? I can't stand this. Are you okay? Marahang tanong niya habang nasa ganoong posisyon ako. Kung sasabihin ko ngayon na maayos ako, maniniwala ka ba? Pabalang nasagot ko. I'm amazed that you are so tough, he said before grabbing me. Sinubsob niya ako sa dibdib niya at hinayaan ko yon. I let his heat comfort me. Hinayaan kong sarili kong damhin siya. I literally saw the other side of Snow Queen, he murmured before kissing my hair. Stop calling me that. Mahinang sabi ko. Saka lumayo na sa kanya nang bumukas ang elevator. Mabilis kami pumunta sa reception para ibalik ang keycard ng hotel bago lumabas. A van I requested is already there for us. Is it fine with your parents? Lalo silang magagalit sa'yo. Sabi niya nang makasakay kami. Like I care. Mahinang sabi ko saka humalukip-kip. Mabilis kaming nakarating sa airport. And the flight that I booked is ready to take off.
Ngayon nga ay humanga rin ako sa sarili ko. I literally went this far. Nung makaupo kami sa loob ng eroplano ay doon ako pumikit ng mariin at sumandal ng maayos. I could still feel the pain on my chest. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko. I still feel so weak. It's not wrong to cry sometimes. Zeus murmured, but I shook my head. I won't cry. I won't cry. I repeat what's inside my head. Paano mo nalulunok lahat? Cry if you want. I won't judge. Isipin mo na hindi mo ko kilala. Ilabas mo lahat. Sabi niya pero muli lang akong umiling. I don't want to cry. I don't want. Paulit-ulit kong inisip na ayaw kong umiyak. Pero naramdaman ko na lang ang mga likidong dumadaloy sa pisngi ko. I gasped and after that my sobs got free. I covered my face using my hand. But Sue suddenly pulled me closer to him. Lumayo ka sa akin. Mahina at medyo paos na sambit ko dahil sa pag-iyak. Pero hindi siya nakinig. You are not my boss right now. He answered before slightly hugging me, causing me to cry on his chest. Mas lalong lumakas ang paghikbi ko, kahit hindi ko iyon gusto. I cried. Nabasa ng luha kong dibdib niya, pero wala siyang sinabi. Nanatili lang siyang tahimik habang umiiyak ako, hanggang sa nakatulog ako dahil sa sobrang pag-iyak. It's the first time that someone saw me crying, and I can't believe my walls broke. I want to look tough, pero umiyak ako na parang batang paslit. I showed him how weak I am behind my strong and fierce face. Wake up. We just landed. That whisper awakened me. Dahan-dahan kong binuksan ng mahapdi kong mga mata. Ha? Mahinang sabi ko sa kakumura. He slightly fixed my hair. Bahagya akong umayos sa pagkakatayo at lumunok nang makita na lumabas na ang mga pasahero ng eroplano. Nahihilo ka? I'll carry you. Sabi niya na sinamaan ko ng tingin. Napangisi siya dahil sa tingin ko saka tumayo na. Come here. Mahinang sambit niya at hinayaan ko siyang hawakan ng kamay ko. I feel so weak. I hate what happened. Let me go. Kaya kong maglakad. Masungit na sambit ko nang makababa kami ng eroplano. Mabilis kong kinuha ang kamay ko sa kanya na hinayaan naman niya. I am sure my eyes are swollen right now. Bahagya akong yumuko para hindi makita ang mga mata ko. Pero may sinuot si Sus sa akin na sombrero kaya bahagya ako siyang tiningnan. Nakatingin lang siya sa harap habang bahagyang inaayos ang cup na sinuot niya sa akin. Hindi ko na lang pinansin yun at mabilis ko nang kinontak ang isa sa mga company driver para masundo ako ngayon. Nang makuha namin ang mga gamit, ay lumabas na rin kami ng airport. The company car is already waiting for me. Let's go. I'll drop you anywhere. Sabi ko kay Sus pero umiling lang siya saka pinagbuksan ako ng pinto. No, I'll just commute from here. Take care. Sabi niya saka binaligtad ang cup na suot ko. Pinagkunutan ko siya ng noo dahil doon pero sinara niya na lang ang pinto saka kinausap sandali ang driver. Nang umandar na ang kotse ay napalunok ako. Saka napalingon sa kanya. My heart jumped when I saw him staring at the car I'm in. Napalunok ako saka napapikit ng mariin bago tinanggal ang sombrerong sinuot niya sa akin. We need to finish this contract as soon as possible. I need to. Dad and Mom never contacted me again after that. Nagkikita kami ni Dad kapag nasa opisina siya. But he never talked to me like I'm his daughter. I feel like he's slowly cutting my ties with them. But I know Dad's still into the plan to arrange my marriage for business. So the pretense between me and Zeus still ongoing. Pero hindi na palagi. Kapag kailangan na lang. Kapag nandito lang si Dad o kaya si Mom. I want to end this. Kung mas maaga ay maaari. As long as my parents doesn't care anymore. Then I will stop this nonsense. Kahit hindi abot ng 3 buwan. Ma'am, the presenter and its team are already in the conference room. My secretary suddenly said, so I stopped signing some important documents before nodding at her. Tumayo kaagad ako matapos iyon at lumabas na para makalipat sa conference room. Anne followed me and she opened the door for me. Kaagad kong nilibot ang tingin ko sa loob at nagulat ako nang makita si Daddy na nakaupo sa gitna. Dad, I slowly said before looking at the presenter. Nangunot ang noo ko nang makita si Sus na nakatayo. He'll present? Kainis. The CEO is here. Please start. Dad said using his authoritative voice. Dahan-dahan akong umupo sa tabi ni Dad.
Saka mabilis na kumuha ng hard copy ng presentation ngayon. This meeting is for their new proposed project in terms of banking. Hindi ko tiningnan ng hard copy at itinuon ko lang ang mga mata ko sa slides. Zeus began his presentation, and I am actively listening. Una pa lang ay kita ko na agad na hindi maganda kaya bahagya akong tiningnan si Daddy na alam kong yun rin ang nakita. Remulia reputation includes real estate, banking, telecommunications, and power. Zeus is part of the finance department. They are proposing banking services. Designing a personal finance management app that helps users to manage their personal finances effectively. The app can include features like expense tracking, goal setting, investment, guidance, and credit, all integrated into one user-friendly interface. Dad suddenly raised his hand, causing Zeus to stop presenting. The idea is good, but it's not enough. Kung ipagpapatuloy natin ang planong yan, ay malaking perang mawawala sa kumpanya. Are you sure? You'll develop an app where everyone can make an account and loan? Yes, we must develop because this generation is into technological activities. Pero naisip nyo ba na kung kahit sino ay pwedeng gumawa ng account sa ilalabas na application at maaaring marami ang mag-loan? How can they pay? Sigurado ba na magbabayad lahat ng mag-loan? Seryosong tanong ni Daddy. Bahagya akong napasandal habang nakatitig kay Zeus. Hindi niya inaasahan ang tanong na yon, kaya bahagya siyang natigilan. We will not only develop an application, sir. We will make sure that the application can access and review about that person's data before approving. Are you aware that everything can be fake? Dad cutted him off again. Napabasa ako sa mga labi ko. At napatingin sa iba pang head ng finance na nandito sa loob ng conference room. Lahat sila namumutla. What do you think? Biglang tanong ni Daddy sa akin, kaya lumipat ang atensyon ng lahat sa akin. Tila nakahinga ng maluwag ang mga head ng finance team. Nang tanungin ako ni Daddy, dahan-dahan akong umayos ng pagkakaupo, saka sinalubong ang tingin ni Zeus. It's dangerous and risky. Unang sabi ko, saka napasulyap sa hard copy na hindi ko pa nabubuksan. Muli kong binalik ang tingin ko kay Zeus at dahan-dahan akong umiling. Bahagya siyang napalunok at alam kong nakuha niya yon. The president is right. Malaking pera ang lalabas kapag na-approve ito. The idea is good, really. But we don't need only good. We need the best. We need to study this kind of project further to make sure that the company can profit. We don't want to let the money go out that easily, Mr. Anderson, I said while staring at him. The CEO pointed in very well. So this meeting is done because I am rejecting your proposal, sabi ni Daddy. Saka siya mabilis na tumayo at tuloy-tuloy na lumabas sa conference room. Dahan-dahan na rin akong tumayo matapos iyon. Change your proposal. Muli kong sambit habang inaayos ang gamit ko para makalabas na rin. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa pinto ng conference room. Kailan kami magpre-present ng panibagong proposal? Biglang tanong ni Zeus. Kaya tumigil ako para lingunin siya. I raised my brow at him. Lahat ng kasamahan niya ay nakatingin na rin sa amin ngayon. When you are all ready. Sagot ko bago sila tinalikuran. Nang makarating ako sa opisina ko ay tinuloy ko rin lahat ng mga trabaho na naghihintay sa akin. I spent my remaining time for that. At nang mag-alas 6 ay ramdam ko na ang sakit ng likod ko. Kaya mahina akong dumaing. Saka nagpa siya na umuwi na lang. Too much overtime. Mabilis akong nag-ayos para umuwi. Pagkalabas ko sa office ay kaunti na lang ang mga empleyadong natira, kaya tuloy-tuloy na akong pumasok sa elevator. Gusto nang pumikit ng mga mata ko. Habang naglalakad ako sa madilim na parking lot, ay papikit-pikit ako dahil sa antok. Zeus! That familiar name made me stop. Bahagya akong inilibot ang tingin ko dahil sa narinig. My forehead creased when I saw two people standing a few meters away from me. Nakatayo sila sa harap ng isang kotse. Kahit malayo ay alam ko na si Zeus yon at ang fiancé niya. I can just walk and don't mind them. Pero imbis na hindi sila pansinin ay natuod na lang ako sa kinatatayuan habang nakatanaw sa kanila. Hindi ko narinig ang usapan nila. I curiously watched them until they hugged each other. Mabilis akong nag-iwas ng tingin at himalang nawala bigla ang antok ko. I tried so hard not to look at their direction once again. But my eyes were traitor.
and I smirked sarcastically before rolling my eyes when I saw them kissing. In my parking lot, I murmured before clenching my jaw. Mabilis akong naglakad patungo sa kotse ko at mabilis na umalis doon. I drove my way towards my favorite bar because I feel like drinking. Bars for rich people like me. Mabilis akong nag-order ng mga malalakas at mamahaling inumin ng makarating. Heat immediately invaded my body, but I didn't stop. Hindi ako palaging umiinom pero alam kong mataas ang alcohol tolerance ko. Hindi ako tumigil sa pag-order hanggang sa hindi ako nakaramdam ng hilo. Hi, wanna dance? A random guy approached me, but I ignored him. Ilang lalaki pang sumubok na yayain ako, pero ni isa'y wala akong pinansin. Nahihilo man ako pero nakakapag-isip pa ako ng tama. I won't do something tonight that I'll regret tomorrow. Tuloy-tuloy akong uminom. I drink a lot until my vision got blurry. Nang sinubukan kong tumayo'y kaagad akong nawalan ng balanse, pero mabuti na lang ay nakahawak ako sa high stool ng bar counter. I peacefully sighed before grabbing my phone from my bag. Uuwi na ako. I'll just sober up. 1 tequila, please. I ordered before randomly scrolling my phone. I don't know what to do. Inisang lagok kong panibagong inumin na binigay sa akin bago ko pinindot ang isang numero na hindi ako sigurado kung sino. Damn, my whole world is spinning. The number is ringing.